Tara na mga Aussie, gising na. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam. Hindi mo pwedeng idahilan ang kamangmangan dahil sa panahon na yon, hindi nakatanggap-tanggap ang maging mangmang. Sa panahon ng social media, kahit hindi umasa sa mainstream media, makikita mo na ang mga nangyayari sa mundo, kaya hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam. Matagal na naming sinabi na ang nangyayari sa Europa ay mangyayari rin sa Australia, at ngayon ay nangyayari na ito. Alam mo ba? Paikot-ikot lang talaga ang kasaysayan. Tingnan mo ang Muslim na nahuli ng aakit ng menor de edad sa Sydney. Ang tanging pagkakaiba lang, at umaasa ako na hindi magiging maluwag ang mga pulis ng Australia sa kanila, gaya ng ginawa ng mga pulis sa UK. Kaya siguro natutunan na ng ating mga departamente, kapulisan, at mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ang kanilang leksyon. O baka naman ginagawa lang nila ang kanilang makakaya. Pero sa usaping politikal, inuulit natin ang parehong mga pagkakamaling ginawa ng UK. Tingnan mo to. Pulis! Code word! Buksan ang pinto! Pulis! Code word! Buksan ang pinto! Pulis, code word, pulis, code word, pulis. Lichtas. Pulis, code word, code word. Hindi ito binanggit ng mainstream media mga pare. Umano'y kasabwat ng gang mula sa gitnang silangan. Pasensya na, kasabot umano ng gang mula gitnang silangan na kinasuhan ng child grooming sa Sydney. Pare-parehong tao, pamamaraan at ugali. Pero hindi natin pwedeng talakayin o aksyonan ito dahil kapag pinag-usapan mo ang multiculturalism o masasamang epekto, ikaw ay agad na itinuturing na racist at bigot. Inaresto si Mustafa Alamuddin, 39 na taong gulang na kamag-anak ng mga miyembro ng Middle Eastern Syndicate na may parehong pangalan noong Miyerkules ng umaga. Matapos umanong subukang akitin ang akala niya, ay isang 14 na taong gulang. 14 na taong gulang na babae online. Ayon sa pulisya ng New South Wales, ginamit ng mga opisyal mula sa ibang estado ang online identity ng dalagitang babae at nagkaroon ng tahasang sexual na usapan kay Alamuddin, kung saan siya ay nagpadala at humiling ng mga malalaswang larawan. Kaya malinan na ito ay isang sting operation na isang magandang bagay. Ibig sabihin ay gumagana naman ang ating mga ahensya ng pagpapatupad ng batas kahit papaano. Dahil sa UK, may mga vigilante na gumagawa ng ganitong mga bagay. Ito pa lang ang simula ng mas malaking problema mga kaibigan. Naalala niyo ba siya? Si Muhammad Hafta. Palaging sila-sila rin, parehong pangalan, magkahawig ang itsura, inakusahan ng gang rape at pagkulong sa isang 14 anyos na babae sa Coburg, Melbourne. Pati na rin ang pagbibigay sa kanya ng droga. Nangyari na at ito ang astig na parte. Pinayagan siyang magpiyansa at malaya na siyang naglalakad. Kaya kahit gumawa ka ng seryosong krimen, malaya ka pa rin at pwede pang maghasik ng takot sa ibang bata. Pinalawig pa ang piyansa ni Hafta sa Melbourne Magistrates Court na yon, kahit mabigat ang kaso niyang sexual na pang-aabuso sa bata. Hindi pa tapos. Narito pa ang isa, isang 28 anyos na lalaki mula Gitnam Silangan na nakatira sa kanlurang Sydney ay hinatulan ng 3 taon at 3 buwan matapos dalhin ng 3 kaibigan sa bahay ng kanyang Tinder date at silang 4 ay brutal na ginahasa siya. Mga kaibigan, maintindihan ninyo dapat na problemang pangkultura ito. Hindi pwedeng balewalain sa pagsasabing, may rapist sa lahat ng kultura. Hindi. May natatanging paghamak ang mga taong ito sa mga babaeng kanluranin. Tinuturing nila itong parang karne na resulta ng turo ng Islam. Lumabas siya at paulit-ulit na sumigaw ng, "Ayoko!" habang inutusan niya siyang pumasok sa kwarto at pinilit siyang mag-oral sex sa 3 at dinahasa siya ng 1 ng 2 beses habang umiiyak. Pinanood niya at hindi kahit pa silang magpalitan kahit nakiusap siyang tumigil na sila. Hulaan mo kung ano? Siya ang may gawa ng krimeng iyon. 3 taon lang ang sentensya niya pero tingin ko mas maaga pa siyang lalaya. Nahatulan siya sa kasong aggravated sexual assault na may kasabwat. Mayababang pa siyang nag-apila pero ibinasura yon. Magiging kwalipikado na siya para sa parol mayong Oktubre ng taon na ito. Ayan na. Hindi pa nga umabot ng 3 taon at 3 buwan. Mga woke na hukom mga pare. Naalala niyo ba ang kasong ito? Napag-usapan ko na ito dati. Masaya ako na marami na nag-uusap tungkol dito ngayon. Sa tingin ko si Malcolm Roberts o ibang One Nation politiko ay nagsalita na nito sa parlamento. Hindi ko alam kung aling kapulungan.
Isang Iraqi refugee ang hindi nakulong matapos umamin sa mga kasong sexual laban sa isang 14 na taong gulang na dalagita sa Toowoomba. Lugar yan na karamihan ay mga puti. Narinig ng korte na kinontak niya ang dalagita sa Snapchat. Dinala niya ito sa isang liblib na lugar at inabuso. Tumanggap siya ng 12 buwang sentensya na suspendido ng 2 taon dahil sa natatanging mga pangyayari ayon sa hukom. Di ko maintindihan bakit malaki ang simpatiya ng mga hukom sa mga taong ito, lalo na sa visa issues, oras sa kustodiya at walang criminal record. Sinasabi nilang may unang beses sa lahat, pero dahil mas mababa sa 1 taon ng sentensya, hindi otomatikong makakansela ang visa niya. Kaya ganon mga pare. Naalala ko may ulat na ganito ang sinabi ng hukom sa Victoria. Sinabihan at sinanay sila ng gobyernong labor gamit ang mga training module nito. Na kung bibigyan nila ng sentensya ang mga dayuhan na higit sa 1 taon, kailangan silang ipadeport ng ating Departamento ng Imigrasyon. Kaya ang ginawa nila, sa madaling salita, sinasabi nila, huwag niyong bigyan ng sentensya ng higit sa 1 taon. Ayun na. At ito pa lang ang simula, mga kaibigan. Patuloy pa itong dadami habang mas nagkakaiba tayo at mas tinatanggap ang multiculturalism. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ito. Sa UK ito nangyayari, pero nagigising na ang mga tao ron at hinaharap ang mga ito. Panuuri ng video. Nangyari ito sa Dover. Mga Ginoo at Dinang, narito ang pinakamagagaling ng Dover. Lagpas siya silang takutin ng mga batang 10 taong gulang habang pauwi sila galing sa paaralan. Tingnan mo to, nakangiti pa. Kita mo, itong tatlong lalaki na to, sila ang nananakot ng mga bata. Walang kwentang kalokohan to. Tinakot nila ang anak ko, pauwi, galing sa eskwela. Tinanong siya kung gusto niya sumakay sa kotse. Pinagtatawanan pa nila siya. 10 taong gulang lang siya. Sa tingin mo ba tama yun? Oy, tahan-tahan lang. Hindi. Tingnan mo ang mga matatabang yan. Lahat sila nakatira sa isang bahay. Hindi. Takot na takot ang anak ko. Huwag mo akong sabihan ng hindi o magpakalma. Hindi ko ito palalampasin. Hindi ninyo yan gagawin. Kalokohan yan. Huwag mo akong sabihan magpakalma. Tinakot mo ang anak ko 10 taong gulang. Kala mo magpapakalma ako? Dahan-dahan ka magsalita. Huwag gawin yan. Tama na. Tingnan mo siya. Ang tapang-tapangan niya ngayon. Ganyan silang lahat. Ang tapang-tapangan. Hindi. Kalokohan. Kalokohan ito. Ebidensya. Hindi ko papayagan na sino man mapakita ng anumang kakaibang ekspresyon. Huwag mong gawin yan! Kanino? Sino gumawa nito? Itong tatlo dito. Tatlo dito! Paano nila malalaman kung sino tinutukoy ko kung hindi nila sasabihin na gawin ito? Hindi naman talaga yan ang kininig. Kumalma ka. Siyempre makakatug ako. May adrenaline akong dumadaloy sa katawan ko. Adrenaline ka diyan. Sira ka ba? Palokohan. Lumayas ka dito. Wala ka namang gagawin. Ito ang problema. Anak mo ba to? Hindi. Anak mo ba to? Hindi, anak ko. Kaibigan! 10 sa kanilang nakatira dito. Mga kaibigan. Malamang lumabas sila na parang alam na nilang nangyayari. Isa na naman bang panggogrum yan? Magkakaibigan pa sila. Parang may hindi tugma sa mga edad nila at sabay silang nakatira sa bahay na yon. Baka naghahanap sila ng biktima. Plano nilang akitin at manipulahin siya at pagkatapos ay sama-samang gahasain. Hindi ito makatuwiran. Bakit may 3, 4, 5, 6 na tao sa bahay na yon? Tingnan mo, gaya ng sabi ko, hindi siya ang tatay niya. Anong edad nila? Paano sila naging magkaibigan? Ang problema, ito ba ang anak mo? Hindi. Anak mo ba ito? Hindi ko sa anak. Magkaibigan na kami. Magkaibigan. Sige, pakinggan mo, hindi ko maintindihan. Lahat ng batang dumadaan dito, iniisip niyang pwede nang imbitahan sa kotse at takutin. Paano mo nalaman kung sino siya? Kung hindi ka magsasalita ng kahit ano, At paano mo nalaman na siya yon? May dandang bata na dumadaan, tapos alam mo siya yon. Nagdadagal ka lang, puro kaloko ano sinasabi mo. May babay rin doon. Australia, ito ang kinabukasan mo. Mabuti pa ang Briton, lumalaban. Walang dahilan. Tignan mong mukha nila. Umiyak ang sex offender na si Mansour Ahmad matapos makulong ng 6 na buwan dahil sa 14 na minutong tawag na may pagbabanta sa opisyal ng British Transport Police kung saan sinabi niyang sasaksakin at bubuhusan ng asido ang mukha ng mga pulis. Ang 31 anyos mula West London ay dating nakulong dahil sa sexual na pag-atake sa 2 babae sa London Underground. Nagbanta siya noong Mayo 27 at sinabing nagdilim ang paningin niya
matapos mailabas ang kanyang larawan sa kustodya. Si Ahmed, na may mga naunang kaso, ay umamin ng kasalanan sa Inner London Crown Court sa mga kasong pagbabanta sa pamamagitan ng komunikasyon at paglabag sa kaayusang pampubliko. Tingnan mo ito mga tao sa UK. Ito ang Scotland. Hindi sila makaprotesta ngayon. Ano to? Itong lalaking binabantayan ng pulis. Siguro kailangan talaga siyang protektahan. Nakatira siya dito sa isang maliit na bayan sa Glasgow. Pasensya na, hindi ko alam. Hindi ako masyadong pamilyar sa mga suburb o kung anong tawag nila doon sa Cranhill, Glasgow. Isang migranteng lalaki ang gumahasa sa isang bata. At siya rin ay nakalaya sa piyansa. Kaya dumating ang mga pulis para samahan siya papunta sa korte. Nagpuprotesta at galit ang mga tao. Bakit? Bakit siya pinalaya? Bakit siya ibinalik sa aming komunidad? Tignan mo sila. Kaya hindi ka na makakapagprotesta. Mga pare, hindi na kayo makakapagprotesta sa bandang huli. Sa ngayon, pwede pa tayo dahil hindi pa kasing lakas ng gobyerno ng UK ang gobyerno natin sa pagmamanipula ng mga tao nila. Ang hinihingi ng protesta ay pagpapabalik ng mga migrante. Hindi talaga nagsasama ang mga kulturang ito, napatunayan na. Hindi ko maintindihan, gaano pang ebidensya ang kailangan mo? Kailangan nating i-deport ang lahat ng marahas na kriminal. Pati na ang mga kriminal ay pinanganak sa ibang bansa, kahit naturalisado na silang mamamayan. Sabi ko nga alam mo, ako ipinanganak sa ibang bansa. Ito kaya nag-tweet si Rupert Lowe. Nabasa ko na inilatag na ng Pakistan ang mga kondisyon para tanggapin pabalik ang rapist nila mula Rochdale, isa sa daan-daan. Ito ang opisyal na tugon ng Restore Britain sa gobyerno ng Pakistan. Lumayas kayo. Tatapusin namin lahat ng visa para sa mga Pakistani. Ito ang kanilang kahinaan. Mahilig ang mga elite ng Pakistan pumunta sa London at gastusin doon ang kanilang perang nakamkam. Gustong-gusto nila yon. Hindi nila ipaglalaban ito hanggang dulo. Hindi nila hahayaan na hindi tanggapin pabalik ang kanilang mga tao kapalit nang hindi makapunta ang mga elite ng Pakistan sa Europa o UK. Kailangan nating magtulungan. Hindi lang sila ang dapat ipagbawal sa UK, US, Australia, Europa, EU, Canada. Ipagbawal sila sa buong kanluraning mundo. Tatanggapin nila silang lahat. Sasabihin nila, alam mo, dalhin mo silang lahat dito. Ayaw namin pakiusap, wag niyo kaming pigilan. Naalala ko ang batas na ipinakilala ni Sir Bill Browder na tinatawag na Magnitsky Act na ginawa niya matapos ipapatay ni Putin ang kanyang Russian na abogado, si Sergei Magnitsky. Na siyang nagtulak kay Sir Bill Browder na tapusin ang kanyang karera sa negosyo at maging full-time na anti-Putin na aktivista. Sa madaling salita, pinapayagan ng batas sa mga kanluraning gobyerno. At tingin ko, inaprubahan na rin ng Australia ang Magnitsky Act. Kung tiwaling tagay-katlong mundo ka o Ruso, hindi mo madadala ang pera mo. Hindi mo madadala ang nakaw mong yaman dito. Gamitin mo na lang. Gamitin ang Magnitsky Act para takutin ang mga tiwaling politiko sa Pakistan, tulad din na Nawaz Sharif at Shahbaz Sharif. Tiwali ang buong elitang pampulitika ng Pakistan. Alam mo ba? Sasabihin nila, hindi. Pati na rin ang kanilang mga general, sa totoo lang. Hindi. Ipadala silang lahat. Wala kaming pakialam kasi ganyan sila kumilos. Pero sa ngayon, iginigiit nila sa gobyerno ng UK na palayain ng mga lehitimong Pakistani dissidents tulad ni Adil Raja. Pwede nilang hilingin sa Australia na isuko ako dahil dissident din ako. Pero hindi naman ako ang target nila ngayon dahil wala akong interes sa politika ng Pakistan. Wala akong pakialam sa kanila. Pwede silang umalis na lang. Pero may mga lehitimong Pakistani dissidents na nakatira sa UK. Halimbawa, itong taong si Adil Raja. Isa siyang lehitimong political dissident. Kaya sinasabi nila, ibigay niyo sa amin ang mga political dissidents at kukunin din namin ang mga groomers. Pero wala kayong karapatang mag-demand ng kahit ano. Alam ko may ilang tao na magsasabi, oo, ibigay na rin sila. Hindi. Labag yan sa ating Western values. Hindi natin gagawin yan. Pero ang gagawin namin ay pagbabawal namin kayong lahat ng mga korap na elitistang politiko na makapasok. Hindi lang sa UK, kundi sa buong Western world.
Meron kaming Magnitsky Act. Oo, meron kami. Pwede namin gamitin yun laban sa kanila. Bawal na mag-migrate ang mga Pakistani sa Britain. Alisin na rin ang foreign aid na tingin ko ay maliit lang naman ang binibigay ng UK sa Pakistan. Kaya di ganoon kahalaga. Buwisan ang remittance papuntang Pakistan. Malaki ang halaga niyan. Nagpadala ang mga Pakistani ng 5 bilyong dolyar. Pwedeng mag-iba ang halaga kapag pounds dahil nag-research ako. Ipinakita sa akin ang halaga sa dolyar. 4.5 bilyong US dollars para sa isang mahirap na bansa tulad ng Pakistan. Magbibigay ba sila ng 4.5 bilyong dolyar para sa mga pedopilyang ito? Hindi nila gagawin. Sabi ko nga, wala silang karapatang mag-demand. Makikipagtulungan tayo sa mga international na kaalyado para kansilahin ang lahat ng Pakistani visa papunta roon, pati trade sanctions. Maganda, yan ang dapat gawin. Ang deportasyon natin, NATO. Hindi ko gets ibig sabihin noon. Hindi magpapadala ang Britanya sa pananakot o panghinikil ng bansang nagpadala ng libu-libong rapist ng bata at mga pedopilyo. Mga pare, umabot ng 10,000 ang bilang. Ang pamahalaang Restore Britain ay gagamit ng buong lakas ng Estado. Yan ang dapat nating gawin mga pare. At mga Aussie, magising na kayo. Paparating na ang mga nangaakit ng bata. Kinamumuhian nila ang mga babaeng puti sa kanluran na hindi Muslim. Kinamumuhian nila talaga. Ito ang itinuturo sa kanila ng Islam. Malaya sila kaya pwedeng targetin. Parang libreng karne sila. Naalala mo ba nung sinabi ng isang mataas na imam sa Australia? Tungkol sa mga babaeng kanluranin, lalo na Australiano, halos 10 taon na ang nakalipas. Dapat noon pa lang inapansin na natin. Naalala mo ba siya? Australiano Muslim, 19 na taong gulang noon. 19 na taon nang nakalipas. Sinabi niya yon noong 2007. Grabe, naalala ko pa. Pinuna ng Muslim sa Australia, inihalin tulad ang mga babaeng hindi nakatakip sa karne. Sa tingin ko, pinalaya siya. Pero hindi ako sigurado kung anong nangyari. Tingnan natin. Siya ay imam na Ehipsyo-Australiano ng Lechemba Mosque sa Sydney at isang Sunni Muslim na leader. Ano nangyari? Namatay ba siya? Namaya pa siya noong 2023 sa Ehipto. Oo, pinalaya siya. Idiniport siya pabalik sa Ehipto. Kailangan nating gawin ito mga pare. Kailangan nating gawin ito. Oo, pinalaya siya. Klasik talaga. Noong 1900 at 1999 kinasuhan at nakulong si Hilali matapos mapatunay ang sangkot sa pagpupuslit ng kalakal mula Ehipto papuntang Australia. Noong unang bahagi ng 2003 pinahinto ang sasakyan ni Hilali dahil sa isang bagay mga pare. Karamihan sa mga taong ito, karamihan sa kanila, mga kriminal din sila. Alam niyo ba kung bakit sila mga kriminal? Dahil hindi nila nirerespeto ang lipunang kanduranin. Nakikita nilang hinahati ng Islam ang mundo sa dalawang paradigma. Darul Islam, ang bahay ng Islam tulad ng Ehipto o Pakistan. At bahay ng digmaan, Darul Harb, na ang ibig sabihin ay nakikipagdigma tayo sa mga hindi naniniwala. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit silang nagbibigay ng mga sermon kung saan sinasabi nila kung ano ang gagawin nila, kung paano nila sasakupin ang kanluran. Hinahayaan natin ito dahil sa malayang pananalita at multikulturalismo. Kailangan natin maging walang awa sa ating deportasyon. At kapag nagsimula tayo magpa-deport ng mga taong ito, tingnan mo kung ano ang mangyayari. Kalahati sa kanila ay kusang aalis. Matatakot sila ng husto. Kailangan nilang matakot sa lakas ng kanluran. Kailangan nilang matakot.